Salamat. Tayo po muna lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nandito na kami at kami po ay handa na makinig po ng iyong salita. Ito ang aming pagkain spiritual at tunay Panginoon kung i-intake namin ng iyong mga salita at seryosohin namin dito Panginoon, we will be filled by your word na ito Panginoon po magiging weapon namin Panginoon as we continue to live in the needs of this world that is full of temptations Panginoon. Tunay Panginoon, na tulungan mo po kami na sana po Panginoon ay tumalima sa iyong mga salita. Amin pong iwaksi ang kahit anumang bagay na magiging dahilan na kami Panginoon po ay ma-defocus Panginoon sa pakikinig ng iyong pong salita. Tulungan mo kami, tabi namin ang aming mga telepono Panginoon at kalimutan namin ang aming pong mga alalahanin. At ngayon po ay tumuon kami sa sinasabi ng iyong salita sa umagang ito Panginoon. May the Holy Spirit work in us, Panginoon, because without the Holy Spirit illuminating your word, tunay Panginoon, hindi po namin maunawa ng iyong salita. Thank you so much for this precious time. In Jesus' name, amen and amen. I have entitled God's message this morning, I am the true vine. I am the true vine. That is taken from John chapter 15, verse 1 to 8. And let me tell you this, that this statement, I am the true vine, is the last and the seventh item statement of the Lord Jesus Christ in the book of John. Ano po? Atin pong i-review ng konti yung atin pong mga nakaraang pinag-aralan about the item statements of the Lord Jesus Christ. By way of introduction, ano po? Ay sinabi po ng atin pong Panginoong Jesus in John chapter 6 that I am the bread of life. I think it's in our note sa atin pong wala ba yung definition? Wala po, wala yung, okay. So, ako na lang mag-review, pakibalik na lang. Okay, John chapter 6, ano po? Doon po unang sinabi ng ating pong Panginoong Jesus that I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Na ibig pong sabihin ng mga kapatid, tayo pong lahat, tayo po ay nasa state, ano po, ng longingness, ano po, and hunger, na wala pong ibang makakapag-satisfy kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? We've been longing for someone to fill our lives for a long, long time. Ano po? Pero nung dumating yung gospel sa atin at nakilala natin si Jesus Christ na siya yung Panginoon tagapagligtas, siya yung nagpuno ng ating pong kakulangan. Ano po? That's why he said, I am the bread of life. The second statement of the Lord Jesus Christ is from John chapter 8, where Jesus declared that He is the light of the world. I am the light of the world. Nang sinabi ng ating pong Panginoon na siya po ang ilaw ng sanlibutan, nangangahulugan lamang po ng mundo na ating pong ginagalawan, ito po ay madilim dahilan po sa kasalanan. Ano po? At walang ibang ilaw na magbibigay sa atin ng liwanag at magtutuwid ng ating pong kalipuan, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Ano po? The third I am statement, the Lord Jesus Christ, is taken in John chapter 10, where Jesus declared, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Ano po? At ang ibig sabihin ng Panginoon, ang tingin niya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, ang tingin ng Panginoon sa atin, tayo po ay mga tupa sa isang kawan. The church is a flock. At ang sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd of the church, the flock. Ano ho? At wala pong ibang maglilid sa atin, wala pong ibang magbibigay ng direction sa atin, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? Maraming bulaang tagapagturo. Marami ang nag-declaim na sila ang Mesyas, sila ang Kristo, sila ang tagapagligtas. Ano po? Pero wala pong pwedeng mag-claim, ano po, that He is the good shepherd, maliban lamang po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Again, in John chapter 10, ano po, Jesus declared, I am the door. Not only that the Lord Jesus Christ, He is the shepherd of the church. He is the leader, the founder of the church. Ang sabi din po ng Panginoon, for you, ano po, to be able to enter into the fold, into the flock. Sabi ng Panginoon Jesus, I am the door. Ano po? And that has something to do doon po sa paraan po ng kaligtasan. Na wala pong ibang pintuan para makapasok sa langit,
kundi sa pamamagitan lamang po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? And that is John chapter 10. I am the good shepherd, I am the door. Another I am statement of the Lord Jesus Christ in John chapter 11, Jesus declared, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ako mismo ang buhay. Ano po? When Jesus declared that He is the resurrection, He is the life, that implies that there will be life after death. Kung ang Panginoong Yesus, matapos po niyang mamatay, siya po ay muling nabuhay, nangangahulugan yun mga kapatid that one day, we will also be resurrected. Kung tayo nananampalataya sa Panginoong Yesus, we will be resurrected to enter eternal life in heaven. Ano? At ang sabi ng Panginoon, I am the life. The sixth I am statement of the Lord Jesus Christ, ito po yung ating online preaching. In John chapter 14, Jesus Christ declared that I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. If you remember the preaching, bakit sinabi ni Jesus that He is the way? Why did Jesus say that He is the way? Bakit sinabi ng Panginoon? That implies that we're all lost. Tayo pong lahat po ay naligaw. When Jesus said He is the way, it implies that we are all lost because of our sins. When Jesus said, He is the truth, or I am the truth, ibig pong sabihin nun, we've all been deceived. Tayo pong lahat po ay nalinlang, naloko, naligaw. At wala pong ibang magtuturo sa atin ng katotohanan, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nung sinabi po ng Panginoon that He is the life, nangangahulugan po yun that we are all dead in our sins and trespasses. That the only person na makakapagbigay po sa atin ng buhay ay wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Again, He is the way. We're all lost. He is the way. We're all have been deceived. And He is the truth. The embodiment of all the truth. And we are all dead, separated from God because of our sins. And Jesus Christ is offering us eternal life if we will believe in Him. Now this morning, the seventh I am statement of the Lord Jesus Christ is taken in John chapter 15 verse 1 to 8, where Jesus said, I am the true vine. Na sa Tagalog, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang tunay na puno. They say vine, ito po ay isang puno. At ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the true vine. Let me first define to you ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus noon pong sinabi niyang, I am the true vine. Ano ang kapahulugan ng statement na ito? We can see the definition. In this passage, Jesus Christ is the true vine. The believers are the branches, and God the Father is the vine dresser. By saying, I am the true vine, Jesus wants His disciples to understand His relationship with them that identifies them as a true believer. Ano po? Sa passage natin pong binasa, sa John chapter 15, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno. At ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang puno at kayo naman ang mga sanga, branches. At ang nangangalaga sa puno ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Meron po tayong tatlo, na characters na makikita po sa John chapter 15. Sabi po doon, si Jesus ang puno, ang mga mananampalataya ang mga sanga, at ang Diyos Ama ang nangangalaga sa buong puno. Ano? At kung sinabi po ng ating pong Panginoong Jesus na ako ang puno, ako ang totoong puno,
Dito po ay ipinapakita ng ating pong Panginoon yung kanya pong kaugnayan sa lahat ng kanya pong mga followers, sa lahat po ng mga believers. Kung papaano ang puno at ang mga sanga ay magkakadikit. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the true vine and you, we the church, are the branches. Ano ho? Saan kayo nagkita ng buhay na sanga? Na ito po ay buhay kahit hindi nakadikit sa puno. Ang sanga kaya ay mamumunga kung ito ay hindi nakadikit sa puno? Mga nagbubukid at mga may puno. Ang sanga po kaya na hindi nakadikit sa puno ay mamumunga? Hindi po. Ang sanga na hindi nakadikit sa puno, ito po ay tuyot at walang buhay and therefore walang kapakinabangan. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang puno at kayo ang mga sanga, kanya pong binibigyan ng diin yung kanya pong kaugnayan sa atin at yung kaugnayan natin sa kanya nung nakilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin ganito yan. Jesus Christ is the vine. Nung tayo po ay naligtas, tayo po ay dumikit sa Kanya, at tayo ay naging isa sa mga sanga. Get the point? Naiintindihan po ang puntos. Yan. Kaya, sa umagang ito, kung wala kang relasyon, personal na relasyon kay Kristo, sinasabi po ng ating pong chapter sa umaga pong ito, John chapter 15, na tayo po ay hindi kabilang sa Kanya. Ano po? Again, in this passage, Jesus Christ is the true vine. The believers, the church, are the branches. And God the Father is the one who is keeping the vine. And by saying, I am the true vine, Jesus wants us to understand our relationship with Him that identifies us as a true believer. Ano po? Tandaan niyo po yan mga kapatid. Tayo ay naging Kristiyano dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya, kung hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo, wala ka pang relasyon sa Kanya, hindi ka po belong dun sa puno. Hindi ka nakadikit doon sa pinakapuno and therefore wala kang pakinabang. And that is the statement, I am the true vine. Question. Jesus Christ is the only source of salvation. Nung tayo po ay dumikit sa Kanya, naunawaan natin na siya po ang source ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus Christ is the only source of salvation for anyone who will be attached to Him. And fruitfulness is His promise if they are faithful to Him. Kadugsong pa pala po yun, noon pong atin pong definition. Si Jesus ang siya pong source ng kaligtasan sa kung sino man po ang didikit sa Kanya. At kung tayo ay nakadikit sa atin pong Panginoong Jesucristo, sinabi po ng text na magkakaroon po tayo ng fruitful Christian life. Kagaya po ng isang puno na meron pong sanga na naputol na. Yung sangang yun na naputol na ay hindi na kahit kailan magbubunga. Ano po? At kung tayo po ay mananatili sa Panginoong Jesucristo na nakadikit sa Kanya, that we will be faithful to Him. Sabi ng salita ng Panginoon, we will bear much fruit. Tayo po ay magbubunga bilang mga mananampalataya. Eh, tandaan niyo ito mga kapatid. Don't you ever expect a fruitful, growing Christian life if you are not attached with the Lord Jesus Christ. Attached to the Lord Jesus Christ. Magbubunga lamang tayo kung tayo po ay nananatiling nakadikit sa pinakang puno. And the vine, once again, is none other than the Lord Jesus Christ. Question this morning. And we will be dwelling in this question.
If this statement has something to do with his relationship with us, the church, what is the Lord doing in his church in relation to this passage? Ano ho? Kung sinabi ng Panginoong Yesus na siya ang puno at tayo po ang mga sanga, ano ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin in relation to the passage where Jesus said, I am the true vine? Ano ang ginagawa ng Panginoon sa church na kanya pong pinapangalagaan? Ngayon pong umaga ito, let me share you two answers. Ano po? Mula po sa text na atin pong binasa, ano ang ginagawa ng Panginoon sa kanya pong iglesia? Kung tayo ang branches and the Lord Jesus Christ is the vine, anong ginagawa niya para tayo po ay pangalagaan? Number one, the Lord is in the business of removing those who do not belong to His church. And that is hard. The Lord is in the business of removing those who do not belong to His church. Jesus said, I am the true vine. You are the branches. And according to the text, pinuputol ng Panginoon yung mga sanga na hindi naman talaga dapat kasama doon sa puno na yun. What is the text? Verse 2. We can see that in verse 2. Nasabi ng verse 2, every branch, ready, begin. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Yung mga sanga na hindi na nagbubunga, sabi ng Panginoon, akin itong tinatapyas, inaalis, sapagkat wala itong pakinabang. Mga kapatid, the Lord is in the business of removing people inside the church that do not belong to the church. That's hard. That's hard. Looking back, nung nagsimula po ang ating gawain, nung 2021, at kung titingnan natin ang taon na ito ng 2025, mag-aapat na taon na po ang ministry ng Panginoon dito sa Nauhan. And in the 4 years na lumipas, alam natin po mga kapatid, na napakarami nang nawala sa church na ito. Napakarami nang inalis ng Panginoon sa church na ito. Bakit? Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Hindi sila nagbubunga. Wala silang spiritual fruit. Hindi sila kakitaan ng Christian life. They are not submitting sa authority ng ating pong Panginoon. Kaya ano nangyari sa kanila? Yung iba ay kusang umalis. At yung iba at marami sa kanila ay ating dinisiplina. Because the Lord is in the business of removing people inside the church that do not really belong to the church. Sabi ng Panginoon Jesus, I am the true vine, and every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Gusto nyo i-paraphrase ko? Yun pong atin pong first point. Pakibalik nung first point. The Lord is in the business of removing those who do not belong to His church. Let me paraphrase you that sentence. The Lord is in the business of removing fake Christians in the church. Yun po ang ibig sabihin niya. Ang Panginoon, tinatanggal niya
Yung mga peking mananampalataya sa loob ng iglesia. At napakarami ng tinanggal ng Panginoon sa ating pong church. Ang membership po ng ating pong church sa kasalukuyan, meron po tayong 64 bona fide baptized members in the church. Alam niyo po kung walang nagdisiplina, at kung hindi buhay ang Diyos na tumatrabaho sa atin, alam niyo mga kapatid, yung mga peking mananampalataya na yon na matagal nang umalis sa atin, can you imagine this? Hanggang ngayon ay nandito sila. And they will be destroying the church. The Lord is in the business of removing those who does not belong to His church. The Lord is removing fake believers, fake Christians in the church. Question: who are the fake Christians? Listen to this. Dahil baka ikaw ay isa dito. Who are the fake Christians? How can we figure out? How can we determine if a person is a true believer or not? Simple lang po. Who are the fake Christians? Number one, people who profess to be a Christian but doesn't have an accurate understanding of the gospel. Ito ay mga tao sa loob ng iglesia, sinasabi ng kanilang bibig na sila ay Kristiyano, pero tanungin mo sila sa kanilang gospel fluency, gospel accuracy. They don't know how to tell the gospel. Simple lang para sa akin. Para malaman mo ang isang tao kung siya ay believer or hindi. Tanungin mo siya, what is your understanding about the gospel? Ang mga tao sa loob ng iglesia na nagsasabing sila ay Kristiyano pero hindi nila alam ang gospel, I doubt na yung tao na yun po ay isang believer. 99.9% ang tao pong iyon ay hindi totoong mananampalataya. Bring me a person. And I can tell you if that person is a believer. Depende sa kanyang accuracy and fluency sa gospel. Tatanungin ko yung tao na yun, what do you understand about God? What do you understand about man? What do you understand about sin? What do you understand about death? What do you understand about the Lord Jesus Christ? What do you understand about the cross of Jesus Christ? What do you understand about repentance and faith? Tell me about it. And what do you understand about eternal life in heaven? Kung ang tao na yun ay walang maisasagot sa akin, kaya kong sabihin harap-harapan sa kanya na hindi siya totoong mananampalataya. That's the reason why here in our church, before a person be baptized, kinakailangan niya munang mag-undergo sa isang napakalalim na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil ka muna sa 8 gospel concept. God, man, sin, death, Christ, cross, faith, and life. What do you understand about the plan of salvation from Genesis to Revelation? What happened from the very beginning till the end? What is God's plan? Who are the fake Christians in the church? People who profess to be a Christian but doesn't have an accurate understanding of the gospel. Simple lang sa akin. Tell me, what do you understand about the gospel
And I will tell you if you are a true believer or not. Ano sinasabi po ng Galatians? Basahin natin. Galatians 1, 8-9. But even if we, ready? Begin. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one who preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Sabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa taga-Galatia, kung sino man sa inyo ang magturo ng ibang gospel na iba sa aking itinuro sa inyo, sabi doon, let him be accursed. And the word accursed in the Greek word is anathema. Na ibig sabihin, be put to death. Ang sino man po na magtuturo ng ibang gospel na hindi itinuro ng Biblia, kaligtasan na hindi itinuro ng salita ng Panginoon, taong yun ay mamatay na at parusahan sa impyerno. Bakit ito sinabi ni Apostol Pablo? Ito yung nakakalungkot. Bakit sinabi ni Apostol Pablo yan sa church doon sa Galatia? Kasi meron pong mga tao sa loob ng church na nung nakapasok ang mga bulaang tagapagturo, inadapt nila yung false gospel. Bakit nila inadapt yung false gospel? Simple lang. Bakit nila inadapt yung maling katuruan? Inadapt nila yung maling katuruan because in the first place, they don't know the truth. Amen? Amen. Simple lang yun. Kung ikaw ay maluloko pa ng mga bulaang tagapagturo, let me tell you this, in the first place, you do not have the truth. Sa atin from time to time, nire-review natin yung 8 gospel concept. Nire-review natin yung story of hope. Kung paano plinanan ng Panginoon kaligtasan simula sa umpisa hanggang sa dulo. And the 8 gospel concept is the summary of the gospel. God, from everlasting to everlasting. Man, created by God, perfectly, without sin. Pero nangyari, pumasok yung kasalanan. And sin brought death sa buong sangkatauhan. And our only hope is the Lord Jesus Christ. He died on the cross so that if you will believe in Him and repent from your sins, you will be receiving eternal life. Heaven. Second, who are the fake Christians? Second, people who profess to be a Christian but doesn't have a story of a personal encounter with Christ. Hindi lamang po yung mga tao na wala silang accuracy and fluency sa gospel, kundi mga tao, palibas ay walang understanding ng gospel, wala silang ikukwentong encounter nila kay Jesus Christ. Gusto mong malaman kung ang isang tao ay believer or hindi? Tanungin mo yung tao na yun. Ikwento mo nga sa akin paano ka naligtas. Kung ang tao na yun ay walang maikukwento sa inyo, that person is not a true believer. Kung ikaw, makinig ka, kung ikaw ay ligtas na, merong kwento ang iyong buhay. Amen? Hindi pwedeng wala. Na kapag ka ikaw ay tinanong, Kristiyano ka ba? Sinabi mong oo. Pakikwento mo nga kung paano ka naligtas and you don't have any story to tell. My friend, you are a fake Christian. Kaya anong ginagawa natin sa church? Sa atin sa church, sa The Way to Joy, meron pong lesson doon, the joy of sharing. Kinakailangan alam mo, ibahagi sa iba, paano mo na-encounter si Jesus Christ sa buhay mo. At ginawa natin ng project yan sa church. Yung ating pong faith stories. Mga kaibigan, kung wala ka nun, hindi ka totoong mananampalataya.
Ikwento mo kung paano ka maligtas. Alam niyo ako mga kapatid, kaya kong ikwento kahit ako'y nakapikit pa. Ang kwento kung paano ako nakakilala sa Panginoon. Paano ako naligtas, naging Kristiyano. Kahit ako'y nakapikit, I can tell you the story. Pikit ako, and I will tell you the story. April 2, 2014, yung aming bahay doon sa Kalapan, sa Kamilmil, nasunog lahat. Walang tao sa loob ng bahay, lahat kami ay nasa labas. Pagpunta ko doon, wala nang natira sa lahat ng aming mga gamit sa loob ng bahay. At doon ako nagsimulang mag-isip, magtanong sa aking isip, bakit ito nangyari at sino ba ang Diyos? Nung time na yon, graduate na ako ng Maritime. Sa nilipatan naming bahay pansamantala, merong Biblia na nakakalat doon. Galing sa Generics Pharmacy Tagalog, I've read the Bible. Upon reading the Bible, I went to Luke chapter 23 and I've read yun pong story nun pong criminal on the cross. Na sinabi niya, sa kabila ng siya'y makasalanan, Panginoon, pagdating mo sa kaharian mo, huwag mo kong kalimutan, alalahanin mo ako. Sabi ni Jesus Christ, ngayon din isasama kita. I saw myself to that criminal. I am also a sinner. I am hopeless. I'm going to hell if I die. But thank God, that moment, I was crying to the Lord. I knew He has forgiven me. He died on the cross to take away my sin, and He is offering me eternal life. That moment, I prayed to the Lord. I am bowing my heart to Him, my knees, sa lupa. At sabi ko sa Panginoon, I confess my sin, and I believe that You are my Savior. Noong time na yun, mga kapatid, alam kong bumaba sa akin ng banal na Espiritu. Ako ay nakakilala sa Panginoon, walang nag-share sa akin ng gospel, pero ang Panginoon mismo ang nagpaunawa sa akin ng kanyang mga salita. That is the story of my salvation. I can tell you my story even kahit ako ay nakapikit. Mga kapatid, kung wala kang kwento na maikukwento paano ka naligtas, 100% hindi ka ligtas. Kaya nga dun sa The Way to Joy, tell me your story. How you got saved. Paano ka naligtas, nakakilala sa Panginoon? The Apostle Paul, once again, in the book of Acts. Sabi ni Apostle Pablo, basahin natin ang Acts chapter 20, verse 22 to 24. That time, si Apostle Pablo po ay malapit ng mamatay. Pupunta na siya sa Jerusalem at dadalhin siya sa Roma para litisin ang kanyang kaso at doon pupugutan na siya ng ulo. Ito po ang mga huli salita ni Apostle Pablo. And now, ready? Begin. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Sabi ni Apostol Pablo, papunta na ako ng Jerusalem. Sinong kausap ni Apostol Pablo dyan? Yung mga elders sa church ng Ephesus. Sabi niya, papunta ako ng Jerusalem. At pagdating ko dun, hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Pero according sa revelation ng Holy Spirit, ang mangyayari sa akin dun, I will be imprisoned. Affliction, sufferings await me there. Pero sabi ni Apostol Pablo, but I do not account my life of any value. I will still go there. Anong gagawin niya? He will testify to the gospel of Jesus Christ. Even yung buhay niya po ang kapalit. Ano ibig sabihin nito? Pupunta si Apostol Pablo sa Jerusalem, ang mission niya ay ikwento niya kung paano siya naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na na-convert sa Christianity, kung tunay na ikaw ay na-regenerate ng Holy Spirit, at nakakilala ka kay Kristo, ikwento mo ngayon papaano ka naligtas. Kung wala kang kwento, una, kung wala kang understanding, accurate understanding of the gospel, you are not a true believer. Second, you are not a true believer. Kung ikaw ay walang story kung paano ka naligtas at naka-encounter ng kaligtasan sa Panginoong Kristo. Third, people who are the fake Christians, people who profess to be a Christian,
but continually live a sinful, worldly life. Hindi natin maluloko ang Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, you will know them by their fruits. Sabi ng Panginoong Jesus, paano mo daw makikilala ang isang puno? Depende sa kanyang mga bunga. Alam mong mangga yung mangga, dahilan sa meron ito, mangga na bunga. Pag yung puno ng mangga ay namunga ng papaya, iba na yun. Di ba? Kahit yung bata alam niya na ang puno ng mangga ay magbubunga ng mangga. Sabi ni Jesus, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Paano mo malalaman kung ang isang Kristiyano ay totoong Kristiyano? Pag sinasabi ng kanyang bibig na siya ay Kristiyano, pagkatapos patuloy siyang namumuhay sa buhay na makasalanan at makamundo, that person probably is a fake Christian. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Basahin natin, do not love the world, ready, begin. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Do not love the world. Sabi niya, ang umiibig sa sanlibutan ay walang pag-ibig ng Ama. And if you do not have the love of the Father, let me tell you this, that you are not a child of God. Ang isang tao nagsasabi siyang Christian siya. Pagkatapos ay tuloy pa rin sa kanyang dating pamumuhay, nag-iinom pa rin siya, nagbibisyo pa rin siya, nagsusugal pa rin siya, nagsusot pa rin siya ng mga malalaswang damit. Pumupunta pa rin siya sa mga party, sa mga club, sa mga sabungan. Pero sinasabi niya siya ay Kristiyano, ang taong yun ay pekeng mananampalataya. But don't get me wrong. Pwede ang isang tao ay tunay ng mananampalataya. May relasyon kay Kristo. Pero, at some point of his life, siya ay nadapa at nahulog sa kasalanan. Pastor, tanong, yun kayang taong yun ay tunay na mananampalataya o hindi siya tunay na mananampalataya? Answer. Ang sagot doon ay depende kung siya ay nanumbalik sa Panginoon. Kung yung taong yun ay nagpa-profess na siya ay mananampalataya at some point of his life na ay nadapa sa kasalanan at siya ay nagpatuloy sa pagkakalugmok sa kasalanan, ang taong yun ay hindi totoong mananampalataya. Gusto kong i-share sa inyo ang testimony na ito ni Brother Tupe. Si Brother Tupe ay isa sa mga naligtas dito sa Nauhan. Nakakilala sa Panginoon. Ang baptisan nila noong June 1, 2021. Okay? Pero ilang mga linggo ang lumipas. Yung kasalanan na minsan niya lang inihingi sa Panginoon ay nagawa niya ulit. Nakapag-inom uli siya. Pero alam niyo kung ano ang kagandahan sa kanya? Pagkatapos niyang magkasala, he was so sorry for what he did. He came to me crying, confessing his sin. At sabi niya, Pastor, hindi ko na po uulitin ito sa harap ng Panginoon
dahil ako po ay isa ng mananampalataya at anak ng Diyos. Amen? Tupi, naulit mo ba? Hindi na. Bakit hindi niya na yun naulit? Kasi siya po ay isang totoong mananampalataya. Pero kung sinasabi ng bibig mo na ikaw ay Kristiyano, nadapa ka at nagpatuloy ka sa pagkakadapa at pagkakalugmok at hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, your unrepentant attitude is a manifestation that you are not one of the branches of the vine. Nagkakaintindihan tayo? Ang Kristiyano ay hindi perfecto. Kagaya nung i-share ni Sister Mariel sa Facebook ng isang araw. Meron siyang shared post doon. Ang maging Kristiyano, hindi ibig sabihin nito ay tayo ay perfecto na. Totoo yun. Pero hindi lisensya yun para tayo ay magpaulit-ulit sa paggawa ng kasalanan. Kaya sino ang mga fake Christians sa loob ng iglesia na ito ang nagiging peste sa pinakampuno? According sa ating pong pinag-aralan, who are the fake Christians? Una, mga tao sa loob ng church, tumanda na sa church pero hindi alam ang gospel. Hindi accurate sa salvation. Sino pa? Mga tao sa loob ng iglesia na walang maikwento kung paano nila na-encounter si Jesus sa kanilang buhay. Sino pa ang mga fake Christians sa loob ng church? Mga tao sa loob ng church, nagsasabi silang mananampalataya sila, pero sila po ay tuloy-tuloy na namumuhay sa buhay kasalanan at sanlibutan. Again, the Lord is in the business of removing this kind of people inside the church. Tinatanggal ng Panginoon yan. Yang mga tao yan ay mga tao walang pakinabang. At makakaapekto lamang sila sa pamumunga ng ibang sanga. Mari, di ba, alam mo na din man yung puno. Para ang puno ng mangga o ang iba pang klase ng puno, para ito ay magbunga, alam mo may mga sanga, di ba? Namumunga yung mga sanga. Pero pas lalo pang mamunga yung mga sanga na yun, anong gagawin mo? Yung mga tuyong sanga, ay anong gagawin mo? Tatanggalin mo para hindi na nila makukuha pa yung nutrients na ibibigay ng pinakang puno. Kasi yung branch para sa po ay mamunga, nakadepende siya sa kanyang pagdikit doon sa pinakang puno. Kung yung sangang yun ay tuyot na, wala na yung pakinabang. Tatanggalin na yun na may-ari. At alam niyo, ang sabi ng Biblia, nasabi din ni Jesus, tinatanggal yung mga sanga na tuyot na, iipunin yung mga sanga na yun. At ang sabi doon ay itatapon sa apoy. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, that is a reference to eternal punishment in hell. Yung mga sanga na sinasabi sa John 15, na tuyot at pinutol sa puno na walang pakinabang at susunugin sila, yung mga tao sa loob ng iglesia na tinatanggal ng Panginoon, isang araw, iipunin sila ng Panginoon at sama-samang itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga kapatid, mga kaibigan, napakahirap na maging fake Christian. You might be here. You might be wearing barong long-sleeve dress. Pero ang tanong sa atin, sa iyo, do you have an accurate understanding of the gospel? Do you have a story to tell? How do you encounter the Lord Jesus Christ into your life?
Number 3, are you still living a sinful, worldly life? Because if not, wala kang pakinabang sa iglesia, at time will come, ikaw ay puputulin ng Panginoon. Second, what is the Lord doing in the church? Second, the Lord is in the business of developing those who belong to His church. Kabalik ka na naman. Nung una, yung mga hindi totoong kabilang sa puno na mga sanga ay inaalis. Pangalawa, yung mga sanga na nananatili sa puno at tunay na sanga na namumunga. Anong sabi ng Panginoon? Dinidevelop ng ating pong Panginoong Jesus. Verse 2 again. And every branch, ready? Begin. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Merong process ng pruning. Yung sanga na meron pong mga tuyot na mga dahon, kinakailangan mong putulin yung mga tuyong dahon na yon. Para yung sangang yun ay mas lalo pang mamumunga. Anong ginagawa ng Panginoon sa church? Inaalis niya yung mga sanga na hindi naman talaga belong doon sa puno na yun. At yung mga sanga na nananatili, ito yung mga totoong believers. Dinidevelop tayo ng Panginoon. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Binabago tayo ng Panginoon. Pinag-i-improve tayo ng Panginoon. Yet, our life will not be perfect. Di natin ma-perfect yung Christian life eh. Pero, tayo ay nananatiling nakadikit sa ating Panginoon at tagapagligtas na sinampalatayanan. Amen? At ang ginagawa ng Panginoon sa atin, He prunes us. He develops us. Ginagawa tayong mature ng ating pong Panginoon. How does the Lord develop His people? That's the question. Paano dine-develop ng Panginoon ang kanyang mga anak? Number 1, by teaching them spiritual habits for spiritual growth. Matthew chapter 4, verse 4. The Word of God. Ano sabi ni Jesus? Ready? Begin. But He answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. That was Jesus' answer to Satan. Nung sinabi ni Satan, gawin mo, tinapay ang batong ito. Jesus answered, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi o nanggagaling sa bibig ng Diyos. How do we live? How do we survive as a Christian? We survive by the Word of God. Second, 1 Thessalonians 5:16-17. He develops us through prayer and personal worship. What does the verse say? Rejoice, ready, begin. Rejoice always. Pray without ceasing. So He is developing us by teaching us spiritual habits. What are our spiritual habits? It is our habit to read the Word of God every day. It is our habit to pray without ceasing. Third, Hebrews 10:24-25. The church fellowship. Basahin natin, ready, begin. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sabi dyan, not neglecting to meet together. That is the importance of church fellowship. Paano tayo pinapalago ng Panginoon? By teaching us spiritual habits for spiritual growth. The Word of God, prayer, personal worship, church fellowship. Another one, Matthew 28:19-20. Our ministry. Go therefore, and we begin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Look at that. That is a command. We need to engage ourselves
Doon po sa mission na iniutos po ng Panginoon. What is the mission? Go and make disciples. That's why we are sharing the gospel. We are doing Bible studies. We are establishing outreaches. Kasi yan yung paraan para ma-fulfill ang Great Commission. Ano pa ang ating pong spiritual habits? Malakay chapter 3 verse 9 and 10. Our giving of tithes and offerings. You are cursed, ready? Begin. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. The discipline of tithing. Paano tayo dinidevelop ng Panginoon? He is teaching us spiritual habits for spiritual growth. Tinuturuan tayo ng Panginoon, basahin ang kanyang mga salita araw-araw. Tinuturuan tayo ng Panginoon manalangin araw-araw, mag-worship araw-araw. Tinuturuan tayo ng Panginoon magpahalaga sa mga church fellowships. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magpahalaga sa ating mga ministries, sa ating mission. At ang sabi ng Panginoon, dapat tayo ay matuto na magbigay ng ating pong tithes and offerings. Ano ang hamon ng Panginoon? Look at the challenge of God. Sabi ng Panginoon, put me to the test. Hamunin ninyo ako. Says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Subukan ninyo ako. Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga tithes. Subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala hanggang sa wala ka ng pangangailangan. Alam nyo, ang dahilan kung bakit tayo ay naghihirap madalas sa pagkakataon? Kasi tayo ay nagnanakaw sa Panginoon ng ating mga tithes. Hindi tayo natututo. The secret to abundance is through tithing. That is proven and tested for a long time. Pero ang mga anak ng Diyos hanggang ngayon ay hindi naniniwala sa sikreto kung papaano pagpalain ng Panginoon. He is teaching us spiritual habits for spiritual growth. Second, what is the Lord doing sa kanya pong church? Paano niya tayo dina-develop? Second, by helping them overcome sin that still dwells in them. Yung mga totoong mananampalataya na naka-attach dun sa puno, sila yung mga taong totoong Kristiyano. May kasalanan pa rin nananatili sa kanila, pero sila ay tinutulungan ng Panginoon magtagumpay mula sa mga kasalanan na yun. Amen? Marami na po nag-testimony sa atin simula pa noong nakaraang Sunday. At sa mga nagte-testimony sa mga discipleship groups po natin, ano pasasalamat sa Panginoon? Salamat sa Panginoon kasi sa The Way to Joy, atin pong natutunan yung joy of unity. Alam niyo mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-take ng lesson 7, the joy of unity. Sabi ko sa inyo kung anong content no. Kapag binagdaanan ninyo ang lesson 7 ng The Way to Joy, tatanungin kayo doon. Tatanungin kayo doon. Kung ikaw ba ay nagmamasturbate ba? Kahit babae ka pa. Your sexual sin will be dealt in lesson 7 of The Way to Joy. Tatanungin ka, nagmamasturbate ka pa ba? O sa hindi nakakalam ng word na masturbate, sa Tagalog, alam natin so. Nagsasalsal ka ba? Kahit ikaw ay mananampalataya. Nanonood ka pa ba ng pornography? Kahit ikaw ay mananampalataya. Sa The Way to Joy,
sa The Way to Joy, ipapakita nyo sa inyong discipleship leader, ang laman ng inyong mga cellphone. Kung meron diyang mga pornographic videos and images. Ito pa yung isa pang mahigpit na tanong sa The Way to Joy, Lesson 7, The Joy of Purity. Nag-iisip ka pa ba ng malaswa sa iyong opposite sex? Kahit ikaw ay Kristiyano na. Praise God. Yung pong first generation ng discipleship na nakapag-undergo na ng The Way to Joy. Marami na sa kanila nag-testify, praise God, Pastor, na overcome ko na ang masturbation. Na-overcome ko na ang pornography. At hindi ko na nagagawang mag-isip ng malaswa sa aking opposite sex. What is the Lord doing sa mga totoong mananampalataya? Tinutulungan ng Panginoon ang mga totoong mananampalataya na maka-overcome sa mga kasalanan na nanatili pa rin sa kanila. That's why in the church, here in our church, we cannot tolerate sin. Even sexual sin. At alam niyo kung sa The Joy of Purity, kung ano ang mangyayari sa atin po doon, sa The Way to Joy, Lesson 7, The Joy of Purity, weekly ay mag-a-update ka at magre-report ka sa iyong discipleship leader. Kung ano ang mga pumasok sa isip mo sa mga nakaraang araw. Kung nanood ka ba ng bold o kung ikaw ba ay nag-masturbate. Pwede ikaw ay mananampalataya at meron pang mga kasalanan na nanatili sa iyo. Pero kung yung mga kasalanan na yan ay nananatili sa iyo na walang nangyayari, you might be a fake Christian. Kasi ang totoong mananampalataya ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng kasalanan. Amen? Walang kasalanan, hindi kaya lampasan ng totoong Kristiyano. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, ganito na ako. No. If you will tell me that, I will condemn you. Kasi ang totoong mananampalataya ay patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya hindi po pwede, ay ganito na ako, Pastor. Wala na akong magagawa sa sarili ko. Ganito na ang ugali ko. Ganito na ako magsalita. Ganito na yung bisyo ko. Wala na akong magagawa dito, Pastor. Pag sinabi mo yun sa akin, hindi ka totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano ay lumalaban sa kasalanan at tinutulungan ng Panginoong lumaban sa kasalanan. The Lord is developing us by teaching us spiritual habits for spiritual growth. The Lord is developing us by helping us overcome sin that still dwells in us. Ano sabi ng Galatians 2:20? Alam ko ng marami. First generation believers. Life verse natin yan. I have been crucified. Ready? Begin. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pakaganda niya, gawing talata ng buhay. Ako ay napako na kasama si Kristo. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa laman ay pinamumuhay ko na hindi sa kasalanan, kundi sa pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Kristo na nagmahal sa akin at ibigay ang buhay sa akin. That is a believer. Not only that the Lord is helping us na ma-overcome ang ating po mga kasalanan. Third, the Lord is giving us opportunities to participate in the Great Commission and bear fruit. How does the Lord develop His people? Number one, ready? Begin. By teaching them spiritual habits for spiritual growth. By helping them overcome sin that still dwells in them.
by giving them opportunities to participate in the Great Commission and bear fruits. Alam niyo ba kung sino ang nagbibigay sa atin ng opportunity mag-ministry? Hindi si Pastor. I'm not the one commanding you to do the ministry. It's the Lord who gives us opportunities para i-engage natin ang sarili natin sa Great Commission. At kapag tayo ay nasa Great Commission, ginagamit tayo ng Panginoon as an instrument para tayo po ay makapag-akay ng mga kaluluwa at yung mga kaluluwang ating naaakay, sila po yung ating mga bunga. Kaya ang tanong, sa atin ngayong umagang ito, where are your fruits? Nasaan na o sino na ang mga taong naakay mo na kay Kristo? Meron ka bang masasabing bunga? Ay, Pastor, itong mga taong ito ay bunga ng aking pagpapagal sa Panginoon na sila'y bahaginan ko ng kanyang mga salita. Ilang taon ka ng Kristiyano? Yung mga naligtas dito noong 2021 pa. Where are your fruits? Ilan na yung naakay niyo sa Panginoon? Sino-sino sila? At sila ba ay nananatili din sa Panginoon? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon because here in our church, tayo po ay lumago ng ganito, hindi po dahil sa kasipagan ng inyong pastor. Hindi ako ang nag-akay sa inyong lahat. Konti lang dito yung naakay ko sa Panginoon. Pero tayo ay dumami ng ganito, we bear fruits. Dahilan sa tayo pong lahat ay nag-engage sa misyon ng pagbabahagi ng kanya pong mga salita. Kagaya ng Mondalong sisters, ang naakay ko lang sa Panginoon sa kanila ay si Chin. Ang nag-akay sa kanyang mga kapatid ay siya. Nag-share ng gospel at nagturo ng Bible study. Ang nagturo ng salita ng Panginoon sa Ordaneta ay hindi ako lahat. Ang tinuruan ko lang dyan ay sila Kuya Romel, Lati Marie, mag-asawa ko yan dito at saka Lati Glory. The rest ang nagturo sa kanila, sa Panginoon. Ayun po ating mga Bible students. We are engaged into the mission dahil yan po ay bahagi ng proseso ng Panginoon kung paano niya tayo dinidevelop. Ang mahirap sa atin, meron paling ilan dito na hanggang ngayon ay walang engagement sa ministry. Walang outreach. Walang evangelism. Hindi nagsishare ng gospel. Salamat kay Ivan. Hindi lang nakakapag-picture, but faithfully sharing the gospel to his classmates. Di nag-engage sa outreach. I praise God sa testimony ni Ate Iyam last Sunday. Hindi niya nagagawa mag-share ng gospel sa kanilang mga kapitbahay. Pero ang Ate Iyam ay active sa pagtulong sa gawain po ng outreach doon po sa Balansig. If that's the least that she can do for the Lord, so be it. Yun yung magagawa niya para sa Panginoon. Kesa naman wala siyang kahit anumang engagement sa ministry. Kaya tayo, kung tayo naligtas, naging membro tayo ng Christian Church, ng CGB Sinawan, at hanggang ngayon, wala tayong participation sa Great Commission. Mga kapatid, let us participate. Kasi yan ay bahagi ng Panginoon kung paano niya tayo dinidevelop. Dati hindi rin marunong mag-share ng gospel. Hindi rin marunong magturo ng mga bata. Hindi marunong mag-Bible study. Pero bakit ngayon sila ginagamit ng Panginoon? Why? Because they chose to engage themselves to the ministry. Doon na sila natuto. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako marunong pastor. Hindi ako marunong mag-share ng gospel.
Hindi ako marunong magturo ng mga bata. Hindi ako marunong mag-Bible study. Don't you ever say that. Kasi kung meron kang banal na espiritu, yung banal na espiritu ko, alangan namang mag-iba pa yun sa banal na espiritu na nasa iyo. We have one spirit. And it is the Holy Spirit who gives us power and wisdom to teach the Word of God. Amen? Huwag mong magdadahilan. Hindi ko kaya. Huwag mong sabihin hindi mo kaya kung hindi mo sinisimulan. Hindi mo nga sinisimulan. Not to brag. Ano po? At hindi naman para i-elevate ang mga tao na ito. Alam niyo dati ito sila Chan? Dati. Totoo, hindi mga marunong ito dati. Pero dahil isiniksik nila yung sarili nila sa ministry, at buong puso nilang in-embrace yung gawain na binigay ng Panginoon sa kanila, sila ngayon ay ginagamit ng ating pong Panginoon. Amen? Ganun din tayo. Mga kapatid, paano tayo dinidevelop ng ating pong Panginoon? We are the three branches. Kanina, tinatanggal ng Panginoon yung mga fake Christians. Sino ang mga yon? Ang mga fake Christians ay yung mga walang understanding ng gospel. Ang mga fake Christians, sila yung walang story of salvation. Ang mga fake Christians, sila yung mga tuloy sa pamumuhay ng makasalanang buhay at makamundong buhay. Sila ay tinatanggal ng Panginoon mula sa bahay. Pero tayo, na tunay na branch, tunay na sanga ng ginagawa ng Panginoon sa atin, tinuturuan niya tayo ng spiritual habits for spiritual growth. Tinutulungan niya tayong malagpasan po ang ating pong mga kasalanan. Binibigyan tayo ng opportunity to participate in the Great Commission. Conclusion. The people in the church, look at that. The people in the church who remove themselves or have been removed by the Lord and have never come back only shows that they do not belong to Him from the very beginning. Ulitin ko yan sa Tagalog. Sila na tinanggal nila ang kanilang mga sarili sa iglesia. At sila na tinanggal mismo ng Panginoon. Magkaiba yun eh. Merong mga tinanggal ng Panginoon at meron din namang sila sa sarili nila ang nagtanggal ng kanilang sarili. Sila ay tinanggal at kung hindi sila babalik, magpapakita lamang niyon na sila ay totoong hindi kay Kristo simula pa sa simula. Ang bigat niyan. I-categorize natin yung mga umaalis sa church. Merong mga nadidisiplina sa church. Inaalis mismo. At meron din naman sila ang pusang umalis. Kung hindi sila manununggali, i-reveal lang ng Panginoon kung anong klase sila. At kung sila ay hindi sa Panginoon, hindi sila sa Panginoon sa simula pa sa simula. Amen? Kaya mga kapatid, the fact that you remain and you are growing in the Lord, rejoice because you are one of the true branches of the Lord, Jesus Christ. Amen? Magdalak tayo mga kapatid. Hindi tayo pinuputol ng Panginoon doon sa kanyang puno. Dahil in the first place, totoo tayong mga kanyang sanga na namumunga at patuloy pang mamumunga. Putol yan. Meron pang isa. And the people, let me begin. And the people in the church who have started and are remaining and developing only shows that they are in true church. They will definitely live a fruitful Christian life. Tayo na nananatili at nagbubunga
ay nangangahulugan lamang na tayo ang kanyang totoong iglesia. Tayo ang kanyang totoong church. At siguradong tayo po ay makakapamuhay ng isang buhay na mabungat sa ating pong Panginoon. I am the true vine. To sum up, ang lahat po ng atin pong mga pinag-usapan ngayon pong umagang ito, sabi po dito mga kapatid, papaano or ano ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. Number one, the Lord is in the business of removing those who do not belong to His church. Who are the fake? People who profess to be a Christian but doesn't have an accurate understanding of the gospel. Second, people who profess to be a Christian but doesn't have a story of a personal encounter with Christ. And third, people who profess to be a Christian but continually live a sinful worldly life. Second, the Lord also is in the business of developing those who belong to His church. How does the Lord develop His people? He's teaching us spiritual habits for spiritual growth. He is helping us to overcome sin that still dwells in us. And He is giving us opportunities to do the Great Commission as part of His discipleship and developing sa ating po mga buhay. Are you blessed? Pakaganda ng salita po ng Panginoon. Mga kapatid, enough na tayo ay maging masaya. Aalis tayo ng gusaling ito. Alam natin sa ating pong mga sarili that we are attached to the vine who is the Lord Jesus Christ. Let us bow our heads, close our eyes in prayer. O Panginoon, aming Panginoon, dakil at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong kasalita sa baga pong ito. You are the true vine. We are the branches. Your people, the church. And God the Father is the vine dresser, the one who is taking care of the vine. Salamat Panginoon sapagkat inihayag mo sa umaga pong ito na ikaw ang Diyos. Inaalis mo sa loob ng iglesia yung mga taong hindi totoo sa iyo. At tunay Panginoon na ikaw ang Diyos na iyo pong pinagbubunga. Yun pong mga anak mo na tunay pong sa iyo. Kaya tunay Panginoon, salamat sa iyo pong mga salita. Ngayong umagang ito ay nakita po namin, totoo nga, sa loob ng iglesia ay maaaring merong mga hindi totoong mananampalataya. Tunay Panginoon, kung meron dito na hindi ka pa niya na-encounter sa kanyang buhay, please Lord, hipuin mo ang puso ng tao yun. At hayaan mo siya, Panginoon po, na magsinsi sa kanyang kasalanan at kilalanin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Upang sa ganun, Panginoon, siya po ay magiging isa sa mga totoong sanga ng puno na yon na iyong tinutukoy, Panginoon. Lord, we are afraid. Sabi ng inyong salita in John chapter 15, pinuputol mo ang mga sangang iyon na tuyo. Iyo pong binibigkis. At tunay na sabi ng iyong salita, iyo pong itatapon sa apoy pagdating ng panahon. At tunay, Panginoon, ang ibig pong sabihin nun, Panginoon, time will come that you will gather the faith believers and you will cut them. Doon po, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, dahil sila, Panginoon, na hindi po belong sa inyo from the very beginning. Kaya tunay, Panginoon, help us. Napahalagahan namin ang kaligtasan pong binigay mo sa amin. Meron kaming kaligtasan kasi ikaw ang nagbigay nito sa amin and we are attached to the true Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you, Lord, for your word this morning. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po, Brother Tantan, in our response song.